Isang matinding hakbang ang ginawa ni Ria Santo sa sementadong bangketa nang marating niya ang harap ng malaking tarangkahan ng opisina ng Land Transportation Office. Sa kanyang kamay, bitbit niya ang isang mabigat na tool bag na puno ng mga kagamitan, mula sa mga screwdriver, hose, panlinis na kemikal, hanggang sa digital thermometer. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mataas na gusaling kulay abo at asul, na tila isang dambuhalang muog sa gitna ng nagbabagang syudad ng Maynila. Ang malaking karatula na may nakasulat na Land Transportation Office, Sampaloc District, ay sumasalamin sa nakakapasong sikat ng araw. Para sa karamihan, ang pagpasok sa ganitong lugar ay nagdudulot ng kaba o takot. Ngunit hindi para kay Ria. Para sa kanya, trabaho ay trabaho. Saan man ito, kailangan niyang manatiling propesyonal at matapang. Habang tinatahak niya ang malawak na bakuran sa harap, ramdam niya ang tuyo at maalinsangang hangin. Ang ilang puno ng nara na nakatanim sa gilid ng pasilyo ay hindi sapat upang magbigay lilim sa tindi ng init. Ilang mga sasakyang panggobyerno ang maayos na nakaparada malapit sa bakod, at sa kabilang banda, makikita ang mga taong nakapila na sa ilalim ng isang malaking tolda. Sandaling tinignan ni Ria ang mahabang pila. Ang mga tao ay nakatayo na may pagod sa kanilang mga mukha. Ang iba ay nakaupo sa mga monoblok na silya, habang ang iba'y paikot-ikot, naghahanap ng impormasyon o nagpapalipas ng oras. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng magkahalong pag-asa at pagkadismaya, pag-asa na sana ay matapos na ang kanilang transaksyon, at pagkadismaya dahil sa tila walang katapusang paghihintay sa ilalim ng mabagal na sistema. Nilagpasan niya sila ng walang imik. Ilang pares ng mata ang sumunod sa kanya, marahil ay naninibago na makakita ng isang babaeng nakasuot ng pangtrabahong damit, may dalang mabibigat na gamit, sa isang lugar na karaniwang pinamumugaran ng mga unipormadong lalaki. Ngunit wala siyang pakialam. Sanay na siyang harapin ang mga ganitong tingin. Alam niyang ang presensya niya rito ay hindi para pagmasdan, kundi para patunayang kaya rin ang babae na kumayod gamit ang sariling lakas, nang hindi umaasa sa kahit sino. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating ang hagdanan papasok sa gusali. Sinalubong siya ng isang security guard na nagturo sa kanya sa loob, kung saan kailangang suriin at linisin ang mga aircon unit. Nang bumukas ang salaming pinto, bumulaga sa kanya ang ingay at siksikan sa loob, tunog ng queuing machine, bulungan ng mga tao, at mga sigaw mula sa mga teller sa bawat bintana. Mainit at kulob sa loob, at tama nga ang hinala niya, ilang aircon unit ang hindi gumagana ng maayos. Agad niyang itinupi ang manggas ng kanyang asul na t-shirt at inihanda ang mga gamit. Ngunit sa likod ng kanyang tiyak na mga hakbang at profesionalismo, hindi alam ni Ria na ang araw na iyon ay hindi lamang tungkol sa pagkukumpuni ng aircon. Sa araw na iyon, haharapin niya ang isang kawalang katarungan na direktang tatama sa kanyang dugo at dangal. Isang insidente na iayanig sa buong bakuran ng opisinang ito, sa harap ng lahat ng tao. Pagpasok pa lang sa pangunahing silid-serbisyo ng AC, sinalubong agad si Ria ng isang kapaligirang siksikan at puno ng tensyon. Puno ang kwarto ng mga taong mula sa iba't ibang antas ng buhay, lahat ay nagtitiis sa pila para sa iisang layunin, ang magbayad ng buwis o mag-renew ng rehistro ng kanilang mga sasakyan. Puno ang mga upuan. Ang iba ay nakatayo na lamang, habang ang iba naman ay nakaupo sa sahig, nakatitig sa digital na screen ng mga numero na tila pagong sa bagal ng pag-usad. Sa kanang bahagi, abala ang mga empleyado sa bawat bintana, tinatawag ang mga numero ng mabilis at kung minsay masungit. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan kahit pa may ilang aircon na gumagana. Ang mga bulong ng reklamo ay nagsisimula ng maging mga salitang naririnig sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakapokus si Ria. Hindi siya nagpaapekto sa ingay o sa mga hinaing ng mga taong unti-unti nang naubusan ng pasensya. Binuksan niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa isang aircon unit na nakakabit sa mataas na pader. Isang empleyado ang nagturo sa lugar na kailangan niyang suriin. Walang maraming salita, mabilis siyang umakyat sa kanyang dalang aluminum na hagdanan. Gamit ang sanay na mga kamay, binuksan niya ang takip ng aircon, sinuri ang filter, at sinimulang linisin ang mga panloob na bahagi gamit ang mga espesyal na kagamitan. Isang malinaw na tanda na ang kanyang karanasan ay hinasa na siya sa pinakamataas na antas ng propesyonalismo. Hindi pala salita si Ria.
Hindi siya yung tipo na mahilig magpapansin o makipaghalubilo habang nagtatrabaho. Ang tanging gusto niya ay matapos ang kanyang gawain ng maayos. Kahit pa maraming mga mata ang nakatingin sa kanya, dahil hindi sanay ang mga tao na makakita ng isang babaeng gumagawa ng ganitong trabaho sa gitna ng isang kapaligirang pinaghaharian ng mga lalaki at mga taong nakauniporme. Nanatili siyang kalmado. Alam niyang ang kanyang presensya ay madalas na nagiging sanhi ng pagtataka at kung minsan pa'y pagmamaliit. Ngunit hindi nito nababago ang kanyang paninindigan. Iisa lang ang kailangan niyang gawin, tapusin ang trabaho ng tama, nang walang naaapakan. At iyon ang kanyang ginagawa. Sa gitna ng ingay ng mga printer, ng pagtawag ng mga numero sa pila, at ng mga reklamo ng mga mamamayan, si Rhea ay patuloy sa pagpihit ng mga tornilyo, pagpunas ng alikabok, at pagpalit ng filter ng aircon na sobrang dumi na. Walang reklamo, walang pagkaabala. Para kay Rhea, ang aircon ay isang sistemang maaaring ayusin, malayo sa sistema ng lipunan sa kanyang paligid na mas komplikado at madalas ay hindi makatarungan. Subalit, hindi niya alam na ang bulok na sistemang iyon ay malapit nang ipakita ang tunay nitong mukha, at si Rhea ay mapipilitang tumayo sa gitna ng isang unos na hindi niya maaaring palampasin lamang. Mula sa taas ng kanyang hagdanan, biglang natigil ang pagkilos ng mga kamay ni Rhea. Ang kanyang mga mata ay tumalim, nakatutok sa pinagmumulan ng ingay na papalakas ng papalakas. Isang matandang lalaki ang sinisigawan ng todo ng isang pulis na malaki ang katawan at may kalakihan ang tiyan. Ang pulis, nakalauna ay makikilala sa pangalang Berto, nasa mga 40 anyos, ay sumisigaw ng walang pagpipigil. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw, tumutusok sa pandinig ng bawat isa sa silid. Magbayad ka ng dagdag. Iyan ang AC dito, sigaw niya ng malakas, sabay damba ng kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Ang ibang mga tao ay nagsimulang mabalisa, pasulyap-sulyap sa gulo, habang nagbubulungan. Ngunit wala ni isa ang nangahas na magsalita. Sa silid na iyon, si Berto ang hari, sanay na manakot ng kahit sino. Si Rhea ay tahimik pa rin, ang kanyang katawan ay tuwid na nakatayo sa hagdanan. Mula sa kanyang kinalalagyan, hindi pa niya gaanong maaninag ang mukha ng matandang lalaki. Ang kanyang atensyon ay nasa aroganting asal ng pulis. Hindi lamang ito galit, para itong isang bulkan na sumasabog dahil pakiramdam niya ay kinuwestiyon ang kanyang kapangyarihan. Ang matandang lalaki ay nagsalita lamang sa mahinahong tono, "Wala po akong sobrang pera, sir. Ito po ang tamang bayarin ayon sa resibo." Ngunit ang sagot na iyon ay lalo pang ikinagalit ni Berto. Inilapit niya ang kanyang mukha sa matanda at muling hinampas ang mesa. Nagkalat ang mga folder at papel sa ibabaw nito. Ilang mga tao ang biglang napaatras, nagulat sa brutal na pag-ugaling hindi dapat ipinapakita ng isang alagad ng batas. Lalong tumindi ang tensyon nang simulang lapitan ni Berto ang matanda at marahas na inagaw ang mga papeles ng pagbabayad mula sa kamay nito. Kinusot niya ito at inihagis sa sahig. "Kung ayaw mong makipag-cooperate, lumayas ka dito," sigaw niya habang nakaturo sa pinto palabas. Ang matandang lalaki ay nanatiling nakatayo, nanginginig ang katawan. Sinubukan niyang yumuko upang pulutin ang kanyang nahulog na papel, ngunit marahas siyang itinulak ni Berto. Ilang tao ang nagsimulang magbulungan, ngunit ang kanilang mga boses ay nalunod sa bigat ng sitwasyon. Ang tanging malinaw na naririnig ay ang boses ng otoridad na sumisigaw ng walang pakundangan at walang katarungan. Bumaba si Rhea mula sa hagdan. Ang kanyang tingin ngayon ay mas matalas. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak, patungo sa direksyon ng gulo. Hindi pa niya lubos na naunawaan kung sino ang matandang lalaki, ngunit ang kanyang kalooban ay nagsisimula ng kumulo. Hindi dahil naabala ang kanyang trabaho, kundi dahil mayroong mali. Dahil may isang mamamayan na tinatratong parang hayop sa harap ng kanyang mga mata. At bilang isang manggagawang nabubuhay sa sariling pawis, alam ni Rhea ang pakiramdam ng ginigipit, alam niya ang sakit ng minamaliit. Hindi pa siya nagsasalita, ngunit ang kanyang katawan ay papalapit na. May galit na naghihintay ng tamang oras upang magliyab. At ang gulong ito ang nagsindi ng unang mitsa. Sa simula, balak lamang ni Rhea na lumapit upang tiyaking walang masamang mangyayari. Pinipigilan pa niya ang kanyang sarili, sinusubukang maging rasyonal, iniisip na ito'y isang karaniwang pang-aabuso lamang mula sa isang pulis na nawalan ng kontrol sa sarili.
Ngunit nang ilang hakbang na lamang ang layo niya sa grupo ng mga tao, may nahagip ang kanyang mga mata na nagpatigil sa kanyang paglakad. Ang mukha ng matandang lalaking sinisigawan ay malinaw na ngayon sa kanyang harapan. Ang mga guhit ng kulubot sa mukha, ang mga matang puno ng pasensya, at ang lumatkupas na sombrerong suot nito, lahat ay pamilyar sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ria. Hindi iyon isang estranghero. Hindi iyon isang ordinaryong mamamayan lamang na pinapagalitan ng isang pulis. Iyon ay ang kanyang lolo, si Lolo Jose, ang taong nagpalaki sa kanya mula pagkabata ng may pagmamahal, pag-aaruga, at pagsusumikap na walang anumang reklamo. Para bang biglang naubos ang lahat ng hangin sa silid. Si Ria ay natigilan, nanigas sa kanyang kinatatayuan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Nakita niya si Berto, gamit ang magaspang nitong kamay, na hinihila ang kwelyo ng puting kamiseta ng kanyang lolo at marahas itong nyuyugyog. Ang mga payat na kamay ng matanda ay sumubok na pumalag, ngunit wala itong lakas. Ang marupok na katawan ay muntik nang matumba kung hindi ito nakakapit sa mesa. Agad na nasaktan ang puso ni Ria. Ang galit, lungkot at pagkapahiya ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Paano nangyari na sa isang lugar na dapat ay nagpapatupad ng batas, ang kanyang lolo pa ang tinatratong parang kriminal? Dahil lamang sa pagtangging magbayad ng isang bagay na hindi naman legal. Mabilis na nagbalik sa isipan ni Ria ang kanyang kabataan. Ang kanyang lolo Jose ang laging nagtuturo sa kanya tungkol sa katapatan, sa kahalagahan ng pagtayo sa sariling mga paa kahit gaano kahirap ang buhay. Kailanman ay hindi humawak ng perang galing sa masama ang kanyang lolo, hindi nagturo ng mga shortcut sa buhay, at laging itinatanim sa kanyang isipan na ang dangal ay isang bagay na hindi dapat ipagbili kahit pakapalit ng isang subong kanin. Ngayon, ang taong labis niyang iginagalang ay ipinapahiya sa harap ng publiko ng isang kurap na pulis na walang anumang respeto. Nagsimulang mamula ang mga mata ni Ria, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa nagbabagang apoy na handa ng sumiklab. Walang pag-aalinlangan, humakbang si Ria pasulong. Hinawi niya ang mga taong nagkukumpulan at tumayo mismo sa pagitan ni Berto at ng kanyang lolo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, ang kanyang boses ay lumabas ng malakas at malinaw. Bitawan mo siya. Ngayon din ni. Nagulat ang lahat. Ang silid na kanina ay maingay ay biglang nabalot ng katahimikan. Natigil si Berto sa kanyang ginagawa, lumingon at tinitigan si Ria ng may pagtataka. Hindi niya namalayan na ang babaeng maliit ang pangangatawan na binaliwala niya kanina ay nakatayo na ngayon at hinahamon siya sa harap ng lahat. Ngunit hindi na tinag si Ria. Ang kanyang mukha ay matigas, ang kanyang katawan ay handa. Dahil ngayon, hindi na ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa dugo, tungkol sa karangalan. At hindi papayag si Ria na may manakit sa kanyang pamilya ng walang kalaban-laban. Nakatayo si Ria sa pagitan ni Berto at ng kanyang lolo. Ang kanyang tindig ay matatag, hiningay pigil, ngunit ang galit sa kanyang dibdib ay hindi na makukulong pa. Ang lahat ng puot, sakit, at dangal na nyurakan ay sabay-sabay na sumabog. Hindi na siya ang teknisyan ng aircon na pumunta lamang para magtrabaho. Siya ang apo ng isang matandang lalaki na kasisilang lang hiyain sa harap ng lahat. Ang boses ni Ria ay umalinggaw-ngaw, malakas at matining, at yumanig sa buong silid. Kung matapang ka, huwag mong ipakita ang kapangyarihan mo sa matanda. Harapin mo ako, isa't isa, sa labas ng opisinang ito. Ngayon din ni. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na gumuhit sa kalangitan. Ang silid na kanina ay puno ng ingay ng pila ay tuluyan ng natahimik. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa iisang tao, kay Ria. Natigilan si Berto. Hindi niya inasahan ang ganitong klaseng paglaban. Sa kanyang paningin, si Ria ay isang ordinaryong babae lamang, hindi isang banta. Ngunit ang titig ni Ria ay malinaw na hindi titig ng isang taong maaaring maliitin. Sa likod ng payat na pangangatawan na iyon ay may bakal na determinasyon na hindi matitinag. Sinubukan ni Bertong itaas ang kanyang dibdib, sinusubukang bawiin ang kanyang otoridad sa harap ng publiko. Ano, gusto mong mamatay, sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay nanginig, natalo ng bigat at diin sa boses ni Ria. Ang mga taong kanina ay tahimik lamang ay nagsimula ng maglakas loob magsalita ng pabulong. Laban, ate. Huwag kang urong, sigaw ng isang boses mula sa likuran.
Ang iba ay sumunod na rin, nagbibigay ng lakas ng loob. Ang tensyon ay naging isang sigaw ng suporta mula sa publiko na kumakampi sa tama. Hindi natakot si Rhea. Alam niyang peligroso ang kanyang ginagawa, ngunit alam din niyang ang pagpayag na mamayani ang kasamaan ay katumbas na rin ang pagsuporta rito. Tinitigan niya si Berto ng masidhi at itinuro ang pinto palabas. Kung tunay kang lalaki, huwag kang magtago sa likod ng uniforme mo. Ayusin natin ito sa labas. Walang kapangyarihan, walang posisyon. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang isang hamon, kundi isang sampal sa pagkatao. Namula ang mukha ni Berto. Hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Siya, isang pulis na sanay manakot ng sibilyan, ay hinahamon ngayon ng harapan ng isang batang babae sa harap ng mga mamamayang nagsisimula ng bumangon mula sa kanilang takot. Sa isang matatag na hakbang, tumalikod si Rhea at naglakad palabas ng silid. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng mga mata ng mga taong nagsimula na ring tumayo mula sa kanilang mga upuan, puno ng pag-usisa at pagnanais na masaksihan kung saan hahantong ang katapangang ito. Ang kapaligiran sa loob ng Gestu ay tuluyang nagbago. Ang dating tahimik dahil sa takot ay nabuhayan ngayon ng diwa ng paglaban. Nakatayo si Rhea sa bakuran, naghihintay at isa-isa, ang mga tao ay lumabas upang sumunod. Alam nilang ang araw na ito ay hindi isang ordinaryong araw. Ngayong araw, may isang taong tumayo para sa kanila. At sa bakuran ng opisinang iyon, isang pagtutuos ang magaganap, hindi lamang isang pisikal na laban, kundi isang laban sa pagitan ng katarungan at ng pang-aabuso. Ang katahimikang bumalot sa opisina ng Gestu ay nabasag sa sandaling humakbang si Rhea palabas, puno ng kumpiyansa. Walang sinumang nangahas na pigilan siya, at wala ni isang boses ang nangahas na pagtawanan ang kanyang katapangan. Ang naroon lamang ay mga tinging puno ng pagkabigla na dahan-dahang naging paghanga. Ang ilan sa mga nakaupo ay tumayo na rin at sumunod sa mga yapak ni Rhea, patungo sa harapan ng gusali. Hindi nagtagal, dose-dose ng mga paa ang nagsimulang kumilos, sumusunod palabas. Alam nilang ang magaganap sa labas ay hindi isang ordinaryong bagay. Hindi ito isang palabas. Ito ay isang mahalagang sandali. Ang sandali kung saan sa wakas ay may isang taong tumayo upang labanan ang arogansyang matagal ng pinababayaan. Sa kahabaan ng pasilyo patungo sa pangunahing pinto, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Walang tawanan, walang magaang usapan. Ang tanging naririnig ay ang mga tiyak na yapak at ang mga pusong kumakabog dahil sa pananabik. Ilang pulis sa loob ng opisina ang natigilan, hindi alam kung dapat bang pumigil o hayaan na lamang. Alam nilang si Berto ay kilalang magaspang at madalas na abusado. Ngunit takot din sila sa maaaring kahinatnan kung sila'y makikialam. Kaya't sila inanood na lamang, hinahayaang maglakad palabas sina Rhea at Berto, dala-dala ang isang apoy na handa ng magliyab sa harap ng publiko. Ang tensyon ay gumapang na parang kuryente, niyayanig ang buong silid ng walang tunog. Pagdating ni Rhea sa bakuran, tumayo siya sa gitna ng malawak na espasyo, naghihintay. Ang kanyang mukha ay matigas, puno ng paninindigan, walang bahid ng alinlangan. Sa kanyang likuran, ang mga tao ay isa-isang nagsimulang pumila, bumubuo ng isang natural na kalahating bilog, mga saksi sa isang eksenang hindi pa nila nakikita kailanman. Isang ordinaryong babae na hinahamon ang isang alagad ng batas ng direkta, nang walang takot. Ang hangin sa tanghali ay lalong uminit. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa galit na nakabitin sa himpapawid. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon na lamang sa dalawang tao. Si Rhea, dala ang kanyang katapangan at dangal, at si Berto, dala ang kanyang kapangyarihan at ego na ngayon ay sinusubok. Hindi nagtagal, lumabas na rin si Berto mula sa pinto. Ang kanyang mukha ay pulang-pula, ang kanyang dibdib ay nakaumbok, ang kanyang mga hakbang ay mabilis, at ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagmumura. Gusto mo talagang mamatay, ha? Nagpapakabayani ka, sigaw niya habang papalapit kay Rhea. Ngunit ngayon, walang umatras, walang yumuko. Lahat ng tao ay nakatayo ng tuwid, mga saksi. Ang mga mamamayang karaniwang tahimik ay naging mga saksi ngayon sa isang maliit na kasaysayan sa bakuran ng Dihi. Alam nilang hindi lamang ito isang laban sa pagitan ng dalawang individual. Ito ay isang banggaan sa pagitan ng katapangan at ng pang-aabuso. At sa araw na ito, ang katapangan na iyon ay may pangalan, Rhea. Binulag ng galit ang matinong pag-iisip ni Berto.
Nanlilisik ang kanyang mga mata, humahabol ang kanyang hininga, at tumutulo ang pawis sa kanyang namumulang mukha. Hindi niya matanggap na siya ay hinahamak, lalo na't hinahamon sa harap ng publiko ng isang babae. Nang walang anumang salita, walang anumang babala, mabilis na humakbang si Berto at pinakawalan ang kanyang kamao diretso sa mukha ni Ria. Ang tunog ng suntok ay malinaw na narinig, pumunit sa hangin na puno na ng tensyon. Tumilapon ang ulo ni Ria sa gilid dahil sa lakas ng tama at agad na umagos ang sariwang dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Nagulat ang lahat. Ang mga taong nanonood ay sabay-sabay na napasinghap, ang ilan ay napahawak sa kanilang bibig. Hindi sila makapaniwala na isang pulis ang talagang naglakas loob na manakit ng isang sibilyan sa harap ng madla. Ngunit hindi bumagsak si Ria. Ang kanyang katawan ay bahagyang umatras, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, at ang mga mata ay nakatitig ng diretsyo. Ang hapdi ay kumakalat sa kanyang mukha. Malansa ang lasa ng dugo sa kanyang dila, ngunit ang kanyang puso ay hindi nanghina. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang labi at tinitigan si Berto ng isang malamig at matalim na tingin. Sa tinging iyon, walang takot. Ang naroon ay isang matinding babala na si Berto ay kasisilang lang buksan ang pinto ng kanyang sariling kapahamakan. Maaaring iniisip niyang kayang pasukuin ng pisikal na lakas ang tinig ng katotohanan, ngunit si Ria ay hindi ang tipo na urong dahil lamang sa sakit. Nagsimulang mag-ingay ang mga tao. Ilang mamamayan ang sumigaw sa galit at may ilan pang ang nagtangkang lumapit para tumulong. Ngunit itinaas ni Ria ang kanyang kamay, nagbibigay ng senyas na manatili silang kalmado. Hindi niya kailangan ng tulong. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga bisig o saranggo, kundi sa katapangan na tumayo kapag ikaw ay inaapakan. Umatras si Berto ng isang hakbang, tila nalilito. Inakala niyang isang suntok lang ay sapat na upang pasukuin si Ria. Ngunit ang nakatayo sa kanyang harapan ay hindi isang mahinang babae. Ang nakatayo sa kanyang harapan ay ang apo ng matandang lalaking kasisilang lang niyang ipahiya. At si Ria, ang teknisyan ng aircon, ay hindi magbibigay ng kapatawaran ng ganoon kadali. Huminga ng malalim si Ria. Ang kanyang katawan ay bahagyang umindayog dahil sa sakit, ngunit ang kanyang mga paa ay nanatiling matatag sa lupa. Inayos niya ang kanyang mga balikat at naghanda. Dahil sa kanyang isipan, hindi na ito tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa dangal ng kanyang pamilya, tungkol sa lahat ng mamamayang inapi ng kapangyarihan, at tungkol sa bawat isa na matagal ng piniling manahimik. Alam niyang ito na ang oras para gumanti. Hindi lamang isang simpleng ganti, kundi isang aral na maaalala ng lahat, na ang katapangan ay maaaring magmula sa kahit sino. Kahit pa sa isang ordinaryong babae na sa araw na iyon ay tumayo sa harap ng isang aroganteng pulis at tumangging yumukod. Alam ni Ria na hindi niya maaaring palampasin ang karahasang iyon ng walang ganti. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom, ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin dahil sa suntok. Ngunit ang kanyang isip ay nanatiling matalas. Hindi siya gaganti ng padalos-dalos. Hindi dahil sa emosyon kundi may kontrol. Umatras si Ria ng isang hakbang, ibinaba ang sentro ng kanyang katawan. At sa isang mabilis at tiyak na kilos, iwinasiwas niya ang kanyang paa paitaas. Ang kanyang sipa ay diretsyo, malakas at tumama sa target. Ang kanyang sapatos pang trabaho ay buong lakas na tumama sa mukha ni Berto, eksakto sa kanyang ilong. Ang tunog ng pagtama ay umalingaw-ngaw, sinundan ng isang maikling sigaw mula sa pulis na agad nawala ng balanse. Agad na bumulwak ang dugo mula sa ilong ni Berto, bumasa sa kanyang bibig at baba. Ang malaking katawan na kanina ay mukhang nakakatakot ay bumagsak ngayon sa lupa na may kasamang nakakahiyang kalabog. Hindi siya nakapalag, hindi siya nakaganti. Ang kanyang katawan ay nakahandusay, namimilipit sa sakit habang tinatakpan ng kamay ang kanyang mukha at umuungol. Ilang mamamayan ang biglang nagsigawan, hindi na napigilan ang kanilang sarili. Nasaksihan nila mismo na ang kayabangan at kapangyarihan ay maaaring bumagsak sa isang sipa lamang, kung ang sipang iyon ay nagmula sa tapat na katapangan at makatarungang galit. Tumayo si Ria ng tuwid, pinagmamasdan ang kanyang kalaban na ngayon nakahandusay at walang magawa. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng labis na kasiyahan, ngunit malinaw na wala ring bahid ng awa.
Hindi niya kinamumuhian si Berto bilang isang tao, ngunit kinamumuhian niya ang pagiging abusado nito na kumakatawan sa mukha ng katiwalian sa loob ng uniforme. Para sa kanya, ang sipang iyon ay hindi paghihiganti, kundi isang babala. Huwag na huwag mong iisipin na ikaw ay mas mataas sa batas dahil lamang sa suot mong sagisag ng estado. Sa kanyang paligid, lalong dumami ang mga taong lumapit, pinalibutan ang katawan ni Bertong nakahiga, at pinanood nila si Ria, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang simbolo ng katapangan. Ang bakuran ng Gestu ay naging isang tahimik na saksi sa katatagan ng isang maliit na mamamayan. Isang batang babae, isang teknisyan, ang nagtagumpay na pabagsakin ang arogansya ng isang alagad ng batas sa isang kilos na puno ng paninindigan. Walang sinuman ang nag-akala na ang araw na iyon ay magiging araw kung saan ang takot ay matatalo ng katapangan, at ang pang-aabuso ay mapapatahimik ng isang tamang sipa sa tamang lugar. Hindi lamang para sa kanyang sarili tumayo si Ria. Tumayo siya para sa lahat ng mamamayang matagal nang nanahimik. At sa araw na iyon, ang kanilang tahimik na boses ay naging isang sigaw ng tagumpay. Ang katawan ni Berto ay nakahandusay sa semento ng bakuran. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo, ang kanyang paghinga ay mabigat, at ang kanyang mga mata ay walang laman. Wala na ang kayabangan, wala na ang mga aroganting sigaw. Ang natira na lamang ay ang hiya at takot. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Sa kanyang harapan, dose-dose ng mga mata ng mamamayan ang nakamasid sa kanya, hindi bilang isang alagad ng batas, kundi bilang isang talunan na sa wakas ay hinubaran ng katotohanan. Itinaas ni Berto ang kanyang kamay, sinusubukang humingi ng simpatsya, at ang kanyang boses ay lumabas ng paos, nanginginig sa pagsisisi at pagkataranta. Ako. Humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako. Ang kanyang bulong ay halos hindi marinig. Nanatiling nakatayo si Ria ng walang kilos. Ang kanyang mukha ay malamig at hindi nagpapakita ng anumang awa. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa pagpapatunay. Hinayaan niyang gumapang si Berto, hindi para lalo siyang ipahiya, kundi para makita ng lahat kung ano ang nangyayari kapag ang kapangyarihan ay ginagamit para mang-api sa halip na magprotekta. Patuloy na nagsalita si Berto, ngayon ay mas malinaw na ang kanyang boses kahit pautal-utal. Patawad po sa matanda kanina. Patawad po sa lahat ng mga asal ko. Hindi ko na po ulitin, sabi niya sa gitna ng paghahabol ng hininga. Natahimik ang mga tao. Walang sumisigaw, walang nang-uyam. Tinititigan lamang nila si Berto na ngayon ay hindi na simbolo ng kapangyarihan, kundi simbolo ng moral na kabiguan. Ang paghingi niya ng tawad ay hindi nagmula sa kamalayan, kundi sa pagkatalo. At para kay Ria, ang ganitong klaseng paghingi ng tawad ay kailangang marinig, ngunit hindi para basta-basta na lamang patawarin. Humakbang siya pasulong, bahagyang yumuko, at tinitigan ang mukha ni Berto na puno ng alikabok at dugo. Ang kanyang boses ay lumabas ng matatag, niyayanig ang buong bakuran. Kung may natitira ka pang respeto sa uniforme mo, tandaan mo ito, tungkulin mong magsilbi, hindi mangikil. Isang beses mo pa itong ulitin sa taong bayan, babalikan kita. At sa susunod, hindi na ako magpipigil. Tango lang ng tango si Berto, parang isang batang takot na takot. Ibinaba niya ang kanyang tingin, hindi kayan harapin ang sinuman. Pagkatapos noon, tumalikod si Ria at dahan-dahang naglakad palayo, may bigat at dignidad sa bawat hakbang. Ang mga mamamayang nakasaksi sa pangyayari ay hindi nagsigawan na parang nanonood ng isang laban. Hindi. Sila ay nanatiling tahimik, puno ng paghanga at respeto. Dahil alam nilang ang nangyari sa araw na iyon ay higit pa sa isang pisikal na sagupaan. Ito ay isang aral para sa sinumang susubok na gamitin ang kapangyarihan upang apihin ang mga maliliit. At ang aral na iyon ay nagmula sa isang batang babae na walang dalang armas, walang ranggo, ngunit may isang bagay na hindi matatalo, ang katapangang isinilang mula sa katapatan. Ang mga hakbang ni Ria papalayo sa bakuran ng Gestu ay may bigat. Hindi dahil sa sakit ng kanyang katawan, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na kanyang binalikat na dapat sana ipara sa lahat. Lumingon siya sandali, tinitigan si Berto na nakaupo pa rin sa sahig, tulala at tahimik. Sa isang malakas at matalas na boses, binitiwan niya ang kanyang huling babala. Isang pangungusap na tumagos sa puso ng lahat ng nakarinig. Huwag na huwag ninyo nang aapakan ang maliliit na tao.
dahil hindi sa lahat ng oras mananahimik kami. Ngayon, ako ang tumayo. Bukas, baka ang iba naman. Ang kanyang mga salita ay hindi isang banta, kundi isang moral na pagpapatibay na yumanig sa puso ng sinumang may matinong pag-iisip. Ilang segundo matapos bitawan ang mga salitang iyon, ang kapaligirang kanina ipuno ng tensyon ay dahan-dahang nagbago. Ang mga taong nagkukumpulan ay nagsimulang magpalakpakan, hindi dahil natutuwa sila sa karahasan, kundi dahil sa wakas ay nasaksihan nila ang isang taong naglakas loob na labanan ang pang-aabusong matagal na nilang nilulunok ng tahimik. Mabuhay ka, Ate Ria, sigaw ng isang binatilyo mula sa likuran. Isa kang pambihirang babae, sigaw naman ng isa pa. Sunod-sunod ang papuri, hindi dahil nanalo si Ria sa isang suntukan, kundi dahil naglakas loob siyang magsalita noong ang lahat ay piniling manahimik. Ang kanyang katapangan ay hindi lamang sumampal sa mukha ni Berto, kundi gumising din sa puso ng mga mamamayan na huwag nang maging kimi. Ilang tao ang lumapit kay Ria. Isang ginang ang humawak sa kanyang kamay, may luha sa mga mata. Habang isang matandang lalaki naman ang tumapik sa kanyang balikat ng may pagmamalaki. Salamat, nak, sabi nila ng mahina ngunit puno ng respeto. Walang medalya, walang mga kamera mula sa media, walang opisyal na talumpati mula sa mga politiko. Ngunit ang tinanggap ni Ria sa araw na iyon ay higit pa sa anumang karangalan, ang tapat na respeto mula sa mga taong matagal nang inaapi ng palihim. Nakita nila siya hindi lamang bilang isang simpleng aircon technician, kundi bilang isang simbolo. Isang simbolo na ang katapangan ay maaaring magmula kahit saan, kahit pa sa mga taong hindi itinuturing na mahalaga. At mula sa araw na iyon, ang pangalan ni Ria ay mabilis na kumalat sa komunidad. Hindi dahil nag-viral siya sa social media, kundi dahil ang kanyang kwento ay ipinasa-pasa mula sa bibig, mula sa mga kapihan hanggang sa mga waiting shed, mula sa palengke hanggang sa mga kanto. Siya ay naging isang patunay na ang kailangan ng taong bayan ay hindi isang tagapagligtas na may magarang uniforme, kundi isang taong may tapang na magsabi ng itama na isa gitna ng kawalang katarungan. Binuksan ni Ria ang mga mata ng marami, na ang pananahimik ay lalo lamang nagpapalakas ng loob sa mga nang-aapi. At sa araw na iyon, sa bakuran ng Disney, isang babaeng kayumanggi, naka-unipormeng pang-teknisyan, ang tumayo bilang simbolo ng